para pagkagising. Ngalan mo purihin, puso ko'y laging may awit para sa'yo. Naranasan, katapatan mo ang hanggan. Pag-ibig ko'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako Asawa, purihin ka. Pusong lakas, minamahal kita. Tingnan niyo po yung video ito. Aawit po sa akin. Panginoong Okay. Yesus. Nga po. Ka. Purihin ka. Para pagkagising. Puso ko'y laging may awit para Ba sa'yo. yan, Jacob? Kahit kailan talaga lumayas ka na. Naranasan, Nga po. katapatan mo walang hanggan. Pag-ibig ko'y laging sariwa sa araw-araw. Di ako magsasawang purihin ka. Lakas, minamahal kita. Aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Yesus. Purihin ka. Somebody more like you before. Laging aawitin pag-ibig mo sa akin, Panginoong Jesus. Purihin ka. Di ako magsasawang purihin ka. Pusong lakas, minamahal kita. Laging aawit. Pag-ibig mo sa akin, Panginoon Yesus. Purihin ka. Pag-ibig mo sa akin, Panginoon Yesus. Purihin ka. Panginoong Yesus, purihin ka. Panginoong Yesus, purihin. Brother Ray, putol eh. Start na tayo. Yes, eh. Sige po, let us pray na po. Yes, Father God, maraming salamat po sa panibang umaga o sa gabi sa Pilipinas, Panginoon, at muli kami po ay nagsama-sama sa iyong banal na harapan. Panginoon, kayo pong manguna sa umagang ito upang meron po kaming matutunan sa salitang iyong ihahayag sa umagang ito, Panginoon. Please send forth your Holy Spirit to give us wisdom and understanding, Panginoon, sa salitang aming mapag-uusapan sa umagang ito, Panginoon. Amen. Tunay nga po, Panginoon, kayo po ang manguna sa sharing ng bawat isa. Nang sa ganun po, ang bawat isa ay may kapulutan sa umagang ito. In Jesus' name. Amen. Amen. Amen po. Amen. Akin pong share for today is pinamagatan ko pong fulfillment of God's promise.
fulfillment of God's promise po. It's from Isaiah 40 verse 3. It's from Isaiah 40 verse 3. Alam naman po natin na maiksi lang po siya. Isaiah 40 verse 3. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord. Make straight in the desert a highway for our God. Ayun. So a voice of one calling in the wilderness. It is this verse is a gentle reminder to get ready for God's presence in our lives po. Sister Jessie, good morning everyone. Good morning po. Ano ni? Isaiah 40 verse 3 po. 40 verse 3. Apo. Thank you. Apo. A voice cries in the wilderness, prepare the way of the Lord, make straight in the desert a highway for our God. So this is a verse. This verse is a gentle reminder to get ready for God's presence in our lives. Let's go back po way sa we know for a fact po is hundreds of years before Jesus, the people of God were in trouble po. They were stuck in life, unable to help themselves, and perhaps beginning to doubt that God would save them. So, one question. Have you ever felt the same way? If so, you might relate to the original audience of this verse, the exile of Babylon po. So the Babylonians conquered God's people and land, sending them hundreds of miles away. Maybe they thought that God had abandoned them or that he couldn't hear their cries. But God is always close, especially when his people call his name. So, in this verse of Isaiah, Isaiah let his people know that God would provide a way out of Babylonian captivity. And God kept his promise, allowing his people to return home. So, from generation later, many of God's people saw themselves as being in a new exile. They were home, but all was not well. So they remembered this verse and its promise that no matter how dark or desperate our situation might be, God is able to provide a path out of brokenness or even heartbreak and despair into a whole healthy future. So little did they know that an even more permanent solution to the darkness they lived in was coming. So as Isaiah 40 verse 3 is a prophecy that was not only fulfilled when the exile left Babylon and went home, but was also fulfilled in the coming of the Messiah through Jesus Christ po, di po ba? God paved the permanent path for people to come out of darkness and find hope, strength, and peace. God provided a permanent way out of darkness and into light. So, what are you going through might be our Babylon. It might be a habit you can't break, or a loved one who keeps making self-destructive decisions, or even mental health challenge that feels overwhelming. But no matter what it is, God can make a way out of brokenness and into life. Lagi po nating tatandaan. Si Lord, yung mga pangako ni Lord, di po ba? Pinangahawakan natin yung pangako ni Lord sa buhay ng bawat isa. Gaano man po tayo gaano man po kaya despair ang sitwasyon, kung gaano man po tayo nag-i-struggle. Pero si Lord lang ang makakapag-fulfill makakapagbigay ng solusyon. Kahit na nung unang panahon, yung mga people of God talaga, makikita po natin nga during nga po ng Babylonians po, lagi silang, di po ba alam naman natin kung paano sila in exile ng mga Babylonians. Pero di ba,
despite and in spite of what's happening to their life. Pero maaring sa umpisa naisip nila na inabandon na sila ng Panginoon or kahit na anong prayer nila hindi pinakinggan ng Panginoon. Pero 'di ba? Hindi totoo 'yon. Napaglabanan po nila yung ganong kaisipan dahil simula nung kaya sa ano ni Prophet Isaiah nga na sinabi niya do sa 40 verse 3 na God kept His promise allowing His people to return home. So, from generation to generation, pag pinanghawakan po natin na may Panginoon po tayo sa buhay natin, sa saling lahi natin, kumbaga, nasa sa ano na natin yun. Kung noon, yung mga maswerte tayo talaga na nakakilala talaga ng Panginoon sa buhay natin. Na talagang alam natin na anumang pagsubok or anumang sitwasyon na meron tayo, alam natin na hindi tayo pinanghahawakan natin yung pangako ng Panginoon na kailanman hindi niya tayo iiwan. Basta tumawag lang tayo sa Kanya. Di po ba? Ito'y isang patunay na pag tayo ay may Panginoon sa buhay natin, hindi tayo basta-basta na lang nagpapatalo sa struggle or nagpapatalo sa despair na nararamdaman natin. Bagkus pinanghahawakan natin na isa itong kaparaanan ng Panginoon para makita kung gaano ba natin panghahawakan yung pangako niya na kahit kailanman hindi niya tayo iiwan or hindi niya tayo pababayaan. So we have to have that kind of confidence within us na magkaroon tayo ng sa Kanya. Pangako niya na hindi niya tayo iiwan, pangako na hindi niya tayo pababayaan. Basta magkaroon po tayo talaga ng matinding paniniwala sa Kanya na lahat gaano man kung feeling natin na we are in despair, wala na solusyon sa buhay sa mga problema natin. We have to change that kind of mindset. Dahil alam natin na si Lord ay laging nandyan lang. Kailangan lang nating tumawag sa Kanya. Kailangan lang natin talagang magkaroon ng kababaang loob na tanggapin siya sa buhay natin at panghawakan natin yung mga pangako niyang ibinibigay. Alam naman po natin si Lord, di ba, marami siyang mga pangako, magagandang pangako sa mga anak niyang nagtitiwala sa Kanya. So, panghawakan natin yung pangako na yun na He will always provide, He will always rescue us. He is our source of strength, He is our source of grace, that He is everything. Hindi tayo dapat basta-basta na lang magpapatalo sa hirap na nararanasan natin o dinadanas natin. Di tayo dapat basta-basta mawala ng pag-asa. Pagko sa di ba nga sabi nga kumbaga as we grow deeper in our relationship with God, lagi nating sinasabi na sa sarili natin, nagagawa na nga nating magpasalamat sa Kanya sa tuwing tayo may pinagdadaanan dahil alam po natin na kapag tayo may pinagdadaanan, meron tayong pagtatagumpayan. Basta ang gawin lang po natin is meron po tayong kababaang loob na humingi ng tulong sa Kanya, na bigyan tayo ng kalakasan. Bigyan tayo ng right mindset kung paano natin kakaharapin ng maayos yung ating mga pinagdadaanan. Dahil, di ba nga, sabi nga nila in every, at the end of the tunnel, there is light. And at the end of storm man, meron ding rainbow na pag-asa na kakaharapin natin. Hindi naman araw-araw gabi, hindi araw-araw madilim ang buhay natin, di po ba? So it will just come to pass. Ang kailangan lang po talaga natin, yung magkaroon po tayo ng awareness or preparedness na lilipas din yung mga pagsubok na yan. Dahil mayroon tayong pinanghahawakan na pangako ng Panginoon na kailanman hindi niya tayo iiwan. Kaya makakayanan natin gaano man kahirap yun. Diba? Dahil alam naman po natin na walang imposible sa Panginoon. He will always fulfill His promise to do sa mga anak niyang nagtitiwala sa Kanya. Amen. Kaya talagang kailangan lang natin po talagang
magkaroon ng mindset na sige lang, laban lang. Hindi mo lang naman laban 'yan, laban din ni Lord 'yan. 'Di po ba? Nagkakaroon na tayo ng gano'ng klaseng mindset na okay lang 'yan. Hindi naman araw-araw Pasko, ika nga, 'di ba? Hindi rin araw-araw nasa ilalim ka. So as we sa araw-araw ng buhay natin may mga ups and downs po talaga. Ang kailangan lang po natin talagang panghawakan is that kahit na nasa ibaba tayo or nasa hardship tayo ng buhay natin, dapat lagi nating iisipin na hindi tayo pababayaan ni Lord. Magkaroon po tayo talaga ng pagtitiwala sa Kanya na may maganda po siyang pangako sa buhay ng bawat isa. Ayun, yun lang po. God bless po sa lahat. To God be the glory Amen po. po. Amen. The Amen. table is open for sharing na po. Yes, ano ba nga, Jessie, thank you so much sa napakagandang verse mo sa gabing ito. Sa akin nararanasan, tunay yun na talagang ang bibigat, ng pinagdadaanan ko, ng mga struggles ko sa buhay. Pero lagi ko na lang iniisip pag sa gabi hindi ako nakakatulog. Iniisip ko lahat ng mga promises niya, yung He will never leave us nor forsake us. Talagang totoo yun. Talaga ako amen doon kasi lalo na ang aming pinagdadaanan namin mag-ina, sa araw-araw kami nagtatalo. Mabigat sa kalooban ko, nasasaktan ako sa mga salita. Tulad ngayon, ako'y parang naninigas na yelo sa ginaw at this time, kahit nakakumot ako kasi po ay nabasa ang aking bedsheet. Ngayon, dahil nga po pagkawala sa mood, ang aking mga anghel dito sa tabi, para walang pagtatalo, hindi ko na ako inuutos na palitan ang bedsheet ko kasi para wala nang pagtatalo, wala nang arguments, wala nang usap. Pero walang mahirap dahil ako nasa Panginoon. Yun lang ang masasabi ko. To God be all the glory po. Amen. 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 Thank you, Sister Jessie. Thank you. Welcome po. To God be the glory po. Sige, Pastora Marcia, sunod na po kayo. Amen po, amen. Pasok po Kaya, kayo. kaya tumayo ka na, ikaw na magpalit na yung bedsheet. Opo, ako po tatayo na. Umila ka na ng isang kumot diyang pampalit. Ako'y Parang ako pala yung gagamit ng thermometer at maintindihan ba't ako nanginginig sa ginaw. Hindi naman ako nilalagnat. Sobrang lamig po, malamig ang panahon. wala kang lagnat in Jesus' name. Malamig, Wala po akong lagnat. Amen, amen po, amen. malamig lang ang Sorry panahon po. at basayang hinihigan mo kaya ka giniginaw. Kaya palitan mo na yung latag Opo, na yung hinihigan. ako tatayo na. Amen po, thank you so much. Thank you so much po. Praise God, purihin ang Sige Panginoon. po, Totoo naman po, balik po tayo sa topic natin. Totoo naman yung mga narinig natin kay Sir Jessie na sa anuman ang sitwasyon natin, tayo man ay nabibihag, tayo man ay may pinagdadaanan. Kasi ang ganda ng verse na nakuha natin. Tinutuloy ko ngayon sa verse 4. Every valley shall be raised up, every mountain and hill made low. The rough ground shall become a level. Ito yung mga pangako ng Lord na, alam niyo, ang valley kasi ay lambak. Sabihin ng lambak ay nasa pagitan ng dalawang mataas na lupa, ang pagitan ng dalawang bundok, lambak. So, yung mga lambak na yan ay pinataas ng Lord, pinapantay sa mga bundok. At yung mga bundok na mataas na pinagdaan natin, pinapatag ng Panginoon. Pinapatag, yun yung problema, mga bundok na problema ang pinagdadaanan natin, pinapantay ni Lord yung pinapatag ni Lord para mas smooth ang ating buhay, smooth sailing ang buhay natin. Tapos yun nga pong sabi doon sa every rough ground shall become level. Kaya baka hindi magagandang daan ating pinagdadaan ay inaayos ng Panginoon. Kumbaga, hindi lang sinimento ni ispalto para mas makinis. So, yun naman ay talagang pangako ng Lord. At yan po ay nangyari na ginawa na ng Lord sa New Covenant. Lahat ng mga bagay na hinihingi ng kautusan sa Old Covenant ay ginawa ng lahat ng Panginoong Hesus para sa atin. Yung nga yung kanyang tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo, kaya sinabi niya, it is finished, tapos na. Ang kailangan lang natin ay paniwalaan, sampalatayanan yung kanyang tinapos na gawa, at patuloy na ipamuhay para maranasan natin kung gaano siya kabuti sa atin. So, lahat pong yan ay nangyari na sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus. Nabanggit na rin ni Sister Jessie kanina
na ang tinutukoy doon ng ating Panginoon na siyang nagpapatag ng lahat ng mga burol-burol, mga bundok-bundok sa buhay natin. Lahat ng mga magagaspang ay inaayos ng Lord, pinapakinis. Lahat ng mga lubak-lubak ay pinapantay. So, ganyan kabuti ang Diyos. Ano man ang pinagdadaanan natin, lagi nating isipin na meron tayong Diyos na kasama na siyang gumagawa. Ang kailangan lang natin po ay magdepende sa Kanya, hindi sa ating mga sarili. Ang kailangan po natin lang ay patuloy na maniwala na lahat ng ito ay ginagawa ng Panginoong Hesus para sa atin. Ginawa niya na, tinapos niya na. So, salamat sa Word of God today. Tunay nga na ang Diyos natin ay mabuti. Though ito po mga verses na ito ni Isaiah ay parang ng panahon nila, pero kung atin pong ilalagay sa reality, kasi ano naman natin, lahat ng tinutukoy ng salita ng Diyos simula sa Old Testament hanggang sa New Covenant, it is Jesus Christ alone. Lahat ay si Jesus ang pinatutungkulan niyan. Simula doon sa doon sa Pentateuch books, na 5 books na nauna, sa mga awit at sa mga hula, lahat na yan ay si Christ ang tinutukoy. Kaya kung ating pong bubulay-bulayan yung pong sinasabi dyan na verse 3 na the wilderness prepare the way for the Lord, make straight in the desert highway for our God. Yun yung ating Diyos na parating pa lang. Sabi ko nga ay ang Old Covenant ay shadow pa lamang of the things to come. And when the New Covenant has come, it is Jesus Christ has come in reality na sa buhay natin ngayon. Siya yun na gumagawa sa buhay natin, nagpapatag ng bawat bundok ng problema na ating pinagdadaanan, nagpalaya sa atin sa pagkabihag sa kasalanan. Siya yung lahat, siya nagbigay sa atin ng kapayapaan at yung nagpapatag ng mga lubak-lubak na ating dinadaanan sa buhay sa ngayon. Kaya to God be the glory. Thank you, Sister Jessie, for the word for this morning. Minsan pa ay ang Panginoon dapat makita natin sa bawat sitwasyon na ganyan, sa bawat salita ng Diyos sa atin ipapakinggan, si Christ lagi pong ating makikita, hindi po yung ating kabutihan, dahil yung ating kabutihan ay hindi doon siya tumitingin, kundi ang tinitingnan natin ay yung kabutihan ng Diyos sa atin. Hindi yung ating kabutihan ng tinataas, hindi yung ating faithfulness ng ating tinataas, kundi yung faithfulness ng Lord sa kanyang mga salita sa atin at yung kanyang kabutihan. Na bagaman tayo hindi mabuti, pero siya ay Diyos na mabuti sa atin. Bagaman tayo hindi tapat sa Kanya, ang Diyos ay nananatiling tapat sa atin. Kailanman. Yung kanyang salita hindi nagbabago. So yun lang, and to God be the glory. Thank you so much for this morning, for the word, Sister Jessie. Sa Diyos ang lahat ng papuri. Amen. Yun po. Thanks po. Ang matutulog na Brother Ray Herrera, pasok po kayo. Brother Ray, maaga pa po. Tulog na si Brother Ray agad. Grabe ka. Di Bakit naman. po? Lagi na lang tulog eh. Lagi naman akong tulog. Di naman Minsan lang yon kasi sa sobrang pagod. So, sabi po doon sa verse ay saan na nga ba? Isaiah 40 verse 3. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight in the desert a highway for our God. Nabanggit naman na yan, Pastora Marcia, na ito po yung sinasabing ang Panginoon Jesucristo po yung darating. Nahula na po yan sa Isaiah, yung pagdating niya, at yung kailangan lang natin tignan doon sa New Testament, yung fulfillment, yung po fulfillment ng prophecy. At ito po ay makikita natin sa Matthew, Mark, and Luke. Pero sa Matthew chapter 3, verse 1 to 3, sabi po rito, in those days, John the Baptist came, preaching the wilderness of Judea and saying, repent, for the kingdom of heaven has come near. This is he who was spoken of through the prophet Isaiah. So ito nga binanggit niya dito. A voice of one calling in the wilderness, prepare the way for the Lord, make straight paths for Him. So yun po yun. Si John the Baptist yung naatasan para mag-prepare ng daraanan ng Panginoong Jesucristo. Kaya nga siya po yung nag-baptize si Panginoong Jesucristo.
at na-fulfill yung prophecy sa Isaiah na darating. At sa atin naman ngayon, sa buhay natin ngayon, ay kung ihahalin tulad natin sa pagdating, ito pa rin ay pagdating pa rin ng Panginoon Jesucristo sa kanyang pangalawang pagdating, second coming, o kaya doon sa sinasabi nating rapture, na kailangan i-prepare natin yung ating mga puso, prepare natin ang ating mga sarili, handa natin, bigyan natin ng magandang daanan ang ating Panginoon Jesucristo sa ating buhay na malinis, kaaya-aya, at katanggap-tanggap sa Diyos. At alisin na natin yung mga negative things sa buhay natin. Although may mga problema, may mga dinaraanan tayong mga trouble, ay kailangan pa rin nating i-prepare. Sabi nga, paano ba tayo nagpe-prepare? This devotion is one way of preparing for the coming of the Lord. Kasi inihahanda natin yung puso natin na patuloy tayo matuto, patuloy natin mailinis ang ating puso sa pamamagitan ng mga naririnig natin dito sa morning devotion. At ito po yung nagre-remind sa atin kung minsan nagkakamali tayo, at ito po yung mga nagbibigay ng kapahayagan sa araw-araw na ating buhay na ma-correct tayo. So sabi nga ang Word of God kasi nagre-rebuke, nagko-correct. At ito po yung nagbibigay sa atin ng gabay sa atin pong patuloy na paglakad sa katwiran. Kaya nga po yung iwasan na rin na yung mga lalo na sa mga katulad natin na nagkakaedad. Alam naman natin na hindi na tayo nagbibilang ng years to celebrate yung mga birthday, kundi parang ang binibilang natin ay yung ilan na lamang ba yung natitira. Parang gano'n na lang yung bilangan natin, hindi na yung ilang taon na ako ngayon, hindi. Para bang tinitreasure natin yung bawat taon o bawat minuto ng buhay natin na natitira, remaining years that we have. To huwag natin aksayahin sa mga walang kwentang bagay, kundi ang maiprepara natin ang ating sarili sa kanyang pagdating. Yan lamang po, at to God be the glory po. Amen. Thank you, Kuya Ray. O, isunod natin yung matutulog na Ate LB Reyes. Pasok po. Ate LB, tulog ka na naman. Ako talaga. Tulad naman talagang tulog po kayo eh. Hindi, Ate LB pala bukas. Ate LB Opo. pala bukas. Nagkamali. Akala ko kayo, brother Ray, Salamat akala kayo. ko po kayo. Ngayon ko lang tinignan yung schedule. Sorry po, Ate LB, bukas ka pala. Okay lang. Ah, Andiyan na Brother yung Ray, akala ko kayo po. bahala sa akin. Ano po? Akala ko po Amen. kayo, brother Ray. Opo. si Ate LB nakasulat doon sa schedule. Sa 13 pa si Kuya Ray. Good evening po. Good morning. And wala yata si Ate Chuchi. Good afternoon. And Nandito salamat po. Ate Jessie sa Word of God ngayong gabi. At yung pong sa Isaiah 40 verse 3 ay kapareho din po ng nakasulat sa Lucas 3:4 hanggang 6. Ano po, at salamat sa Diyos dahil sa mga pangako ng Diyos sa atin, talagang kung ang tao ay hindi nakakatupad sa mga pangako, ang Diyos natin talagang totoo siya sa mga sinasabi niya. Ano po? At totoo talaga ang mga pangako ng Diyos at manampalataya tayo na anuman ang mga pagsubok natin sa buhay, gabundok man yan, kayang-kayang pantayin ng Diyos at maging maayos at makinis ang daraanan ng buhay natin. Upo sa lahat po ng mga bagay na tayo sinusubok ng Diyos,
mabigat man siya, magaan man siya, ay kaya nating dalhin dahil nandiyan ating Diyos na siyang magpapagaan, magpapantay lahat ng mga bako-bako sa buhay natin, yung mga liku-liko na likong pamumuhay ay ang Diyos ang magtutuwid sa lahat ng iyon. Kaya salamat sa Diyos dahil nandiyan siya at para tayo ay laging gabayan sa ating pamumuhay sa araw-araw. Thank you Lord at anawa ay patuloy na maalala natin lagi kapag dumarating sa atin ang mga problema, nandiyan siya upang tayo ay gabayan. Maraming salamat po at to God be the glory. Maiksi lang po yun. Thank you Lord. Salamat po sa inyong lahat. O sino na susunod? Ate Claire. Sunod po natin ang napakahirap bigkasin ng pangalan. Pasok po Ate Mary Lou and Brother Sherwin. Pasok po. Una na ang Mary Lou ngayon, di Sherwin kasi doon nagkakamali sa Mary Lou. Good morning po and good evening. Ano po pala yung title ng ano natin? Fulfillment of the Promise po ba? The fulfillment of, ano ba yun? Ano Sister Jessie again? Fulfillment of God's promise po. Fulfillment of God's promise. Thank you. Okay. So, madalas gusto natin na matupad agad yung pangako ng Diyos. Pero may process pala ito bago mangyari. Amen. So, alam naman nating lahat na tapat ang Diyos sa kanyang mga promises. Ngunit, meron tayong part na dapat gampanan sa pagtupad ng promise na to. Hindi pwedeng naghihintay lang tayo na walang ginagawa. Kasi may utos siya dito sa verse natin, ihanda ang daan, sabi niya. So, bago ibigay ng Diyos yung kanyang pagpapala, madalas, hinihiling niya na ihanda muna natin yung puso at pagkatao natin. Yung katuparan ng promise niya ay hindi basta dumarating. Dapat tinatanggap to ng pusong handa. Minsan nagtataka tayo, bakit kaya ang tagal dumating nung pinagdarasal ko? Without realizing na tayo pala yung hindi pa prepared, yung puso natin hindi pa handa na tumanggap ng biyaya. So, kailan po dapat natin ihanda? At saka kailan ba darating yung promise na to? So, sabi sa Mateo 24:44, dapat handa tayo lagi kasi darating ang anak ng tao sa oras na hindi natin inaasahan. So, we will never know. So, dapat palagi tayong handa. At the best time to prepare is now. At pansinin din natin kung saan pinapagawa yung daan. Sabi dito sa verse natin sa desert, sa ilang, disyerto. Madalas naiisip natin na kapag nakakaranas tayo ng mahirap na sitwasyon o kaya ng tagtuyot, feeling natin ang layo-layo ng Diyos sa atin. Pero sa totoo lang, doon pala madalas nag-uumpisang gumawa ng daan yung Panginoon. So kung pakiramdam natin, ligaw o hirap tayo ngayon, lakasan dapat natin yung loob natin kasi doon mismo sa panahong yun, nagtatayo ang Diyos ng daan para sa parating na pangako. And sabi din sa verse natin, tuwirin ninyo ang lansangan. So ano po ba yung tinutuwid na lansangan? Bakit kailangan tuwirin? Kasi baka baluktot, 'di ba? Ibig sabihin merong mga kailangan tanggalin na mga balakid doon. Kasi during the early times nung unang panahon may mga kapag parating yung mga hari, inaalis ng mga tao yung mga bato tsaka yung mga lubak sa daan. So, para matupad yung pangako, kailangan natin alisin yung mga spiritual na hindrance na kine-carry pa natin. Ano ba yung mga yon? Nandun yung mga doubts, mga kasalanan, kayabangan, takot. So, kailangan nating ituwid yung priorities natin. Kailangan natin, yun yung klase ng paghahanda na kailangan nating gawin upang makapasok ng maayos yung hari sa ating buhay. And ano ba yung pangako na to na kailangan ma-fulfill? Walang iba po kundi yung presensya ng Diyos. Ito yung pinakalayunin ng paggawa ng daan para sa ating Diyos. Gumagawa tayo, inaayos natin yung daanan para sa ating Diyos. Hindi lang to para sa pagpapala, kundi para sa tagapagpala. Ilang beses na nga po nating narinig dito sa morning devotion na let's not focus on the blessing but on the blesser. So,
minsan masyado tayong nakatuon sa mismong pangako. Nakalimutan na natin yung tunay na gantimpala, yung blesser mismo. Ang Diyos mismo yung tunay na gantimpala. So, ang katuparan ng pangako, mararanasan natin yun na ang Diyos ang kasama natin. So, kapag dumating siya, kasunod na lahat ng pagpapala. Ayun po. So, upang maranasan natin yung pagtupad ng pangako, kailangan nating maghanda kahit nasaan tayo, kahit nandun tayo sa gitna ng disyerto. Huwag tayong panghinaan ng loob sa panahon ng pagsubok. But instead, gamitin natin yung panahon na ang paghihirap, yung sitwasyon na mahirap, para linisin natin yung ating daan. I-assess natin yung sarili natin, ano ba yung mga kailangan tanggalin, ano ba yung mga dapat i-unload, kailangan magsisi sa kasalanan, and umasa sa Panginoon, umasa na yung Panginoon darating upang tagpuin tayo doon sa kinaroroonan natin, kung ano man yung kinalalagyan natin at the moment. Ayun po yung napulot ko. Marami pong salamat and good morning and good evening po ulit. Hello po, good morning, good evening, good afternoon. Magandang araw sa lahat. Ang ganda ng verse natin. Sabi nga po, a voice of one calling. Before, in the wilderness, prepare the way for the Lord. Make straight in the desert a highway for our Lord. So yung bang parang make straight in the desert. So even, katulad ng kasasabi lang ni Brother Sherwin na, even if we are in the desert, even if we're in struggle, kailangan focus tayo kay Lord. Kasi God is our hope, di ba? Tapos dun sa sumunod, every valley shall be raised up, every mountain and hill made low. The rough ground shall become level, and the rugged place a plain. So ganun talaga yung yung aayusin lahat ng mga, kung nasa struggle ka man, may promise si Lord na magiging maayos ang lahat. Just focus on Him. So, sabi nga, kahit na tayo ay nasa isang sitwasyon, tayo ay may hope, magpakatatag lang tayo at focus on Him. Kasi walang, yung mga yan, every mountain and hill made low. So, di ba? Kasi walang imposible kay Lord. Papatagin lahat ni Lord, lahat ng mga bundok ng iyong problema. Basta Amen. mag-focus ka lang sa Kanya. Basta yung hope mo talagang sa Kanya. And sabi nga dito, ayusin, di ba? Make straight in the desert a highway for our Lord. So, lahat nung katulad din na narinig ko na, ayusin natin ang ating sarili habang tayo naghihintay sa promise ni Lord, di ba? So, focus on Him, do what He wants, do our purpose, and huwag tayong panghinaan because God is our hope. At yun na nga, yung pinakamagandang nakita ko doon. Every mountain and hill made low, and rough ground shall become level. See, parang walang malaking bundok kay Lord. Lahat yan ay kaya niyang patagin. So, panghawakan Amen. lang natin yung kanyang mga pangako. And Amen. yeah, God's promises, di ba? So, focus on Him. And tayo ay make straight, magpakabuti tayo. Gawin natin kung ano yung tama habang tayo naghihintay ng kanyang pangako. Okay, yun lang po. Amen. To God be all the glory po. Amen. Sunod na po kayo ang ating masipag na missionary, Ate Dory. Pasok po kayo, Ate Dory. Are still there? Nag-leave na po ba si Ate Dory? Ate Cora. O yung makulit na lang, makulit. Pasok, Ate Chuchi. Pasok ka na po. Wala lang. Sige, Ate Ay, Chuchi, go ahead. andyan niya palibo. Hi, Cole. Morning. Hello po. Ate Chuchi. Sis Yes, Ate Chuchi. Cora po ang magsasalita. Sino po? Hindi, okay, go ahead. Go ahead. Good afternoon, good evening, good morning po sa lahat. So, dito po sa Isaiah 43, a voice cries out, prepare in the wilderness a road for the Lord. Clear the way in the desert for our God. So talaga paghahandaan talaga natin yung pagdating ni Lord. Lalo na Amen. paghahandaan natin yung pagdating ni Lord sa buhay natin. So i-clear natin kung anong meron tayo sa puso natin, sa isip natin, talagang i-clear out talaga natin para pagdating ni Lord, handa na tayo. Kasi this is a big event eh. So talaga lahat magsasalubong sa Kanya. So nasabi naman lahat, no? Nasabi na lahat.
So, yun lang po ang masasabi ko na talagang kung ano nasa puso natin, sa isipan natin, talagang i-wipe out na yun. I-wipe out natin, i-clear natin para sa pagsalubong ng ating Panginoon, sa pagsalubong natin sa ating hari, hari ng mga hari. So, yan lang po ang masasabi ko. So, thank you so much. Good evening po sa lahat at saka good morning, good afternoon. Yan lang po. Oh, next po. Lola. Kayo na po. Lola. Amen, amen. Thank you, Jessie, for the word, for the reminder. Application ko dito talagang observation. Yan di pa announces coming of the coming King. Ang application ko dapat tayo we must avoid anxieties, yung mga world distractions, to make space for God in her heart. Yung be a voice. We must Amen. be a voice by sharing the gospel, by sharing the Bible to others, repentance. We lead them for salvation, preparing for Christ's return, so that makilala Amen. sila at be prepared sila sa pagbabalik ni Lord, that they are saved. You hope in her Amen. youth, tiwala tayo sa Diyos. God reveals His glory even in struggles. Talaga naman, if we have in Him, He is always there. Even difficult times, we have to wait patiently. Wait patiently with hope and expectations. Ang church naman din, ang role ng church dito ay to teach Amen. the barriers para maklear yung spiritual desert sa mundo. Ang dito tinuturo ng verse na ito ay it is a powerful message of hope and preparation for the coming of the Lord. Amen. Po, God be the glory. Thank you, Jesse. Next. O, si Ate Nicole naman po, pasok. Ate Carmen. Si Pork Mark More, nakapagsalita na pala. Pastora Ami kaya, sino pa? Hindi pa nagsasalita. Ate Lourdes. Pasok po kayo, Ate Lourdes. Yuhu! Kamusta po, Ate Lourdes? Pasok po kayo. Oy, praise Lola. Po. Sino Ako po. pa ang hindi pa nagsasalita? Ako po. Good morning. Sige, go ahead. Ayan po, salamat po sa ating Panginoon sa muling pagpapaalala niya sa atin, sa kanyang Amen. verse at mabuting aral para sa gabing ito. Ang naalala ko po, may naalala po pala ako. Nung ako po'y bata pa, siguro mga 7, 8 years old, merong simpleng maliit na libro. Doon sa librong yon, ang bawat pahina ay color, paper ba yun? Sa unang page, color black. Ang sumunod po ay color red. Sumunod po ay color blue. Sunod po ay color white. Next ay color green. At yung last ay color yellow. Yun po yung naalala ko nung bata pa po ako. Basahin po natin yung verse na shinare po ngayong gabi. Ang sabi po sa Isaiah 40 verse 3, ihanda ninyo ang daan sa ilang para sa Panginoon. Gawin ninyong matuwid ang daan na dadaanan ng ating Diyos. Ito po yun. Sumasabit yung problema. Yan po, nakita nyo po. Yan po yung natatandaan ko nung ako'y bata pa. Sabi nga po dito, the colors of salvation. Yung pong first page dun sa mini booklet pa. Ang sabi po doon na yung black ay represent as sin, kasalanan natin. Sabi nga po sa Romans 3:23, for all have sinned and fall short of the glory of God. Talaga po sa simula pa lang ay makasalanan na po tayo. Pagkatapos, ay yung next page ay yung red, color red. Sabi po dito, represent as the blood of Jesus. Sa Romans 3:25,
God represented Christ as a sacrifice of atonement through the shedding of His blood to be received by faith. Ayan po, namatay po ang ating Panginoon. Nabubo po ang dugo para po sa ating mga kasalanan at tayo po pinatawad. At next po dun sa color blue, kada may mag-share po sa akin noon, alam ko po may kabataan noon. Pag binubuksan po yung blue, ay yung booklet, ina-explain niya na yung color black ay represent sa kasalanan natin, tayo ay makasalanan pa, kaya ang Panginoon namatay para tubusin ang ating kasalanan. At pagkatapos nun, yung color blue, dapat tayo magpabautismo. Sabi nga po sa Mark 16:16, whoever believes and is baptized will be saved, but whoever does not believe will be condemned. Yun po, next po, kung tayo na tumanggap na sa ating Panginoon, nagpabautismo, at doon na represent yung white as purity. Sabi sa awit, 51:7, cleanse me with hyssop, and I will be clean. Wash me, and I will be whiter than snow. At pagkatapos po, pag tayo ay nilinis na, sa pamamagitan nga po ng pagtanggap natin sa ating Panginoon, yung color green, spiritual growth. Doon na lalago tayo, sabi nga sa 2 Peter 3:18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. To Him be glory, both now and forever. Amen. Lahat ng yan dapat mapanatili natin sa buhay yan. Kasi makakamtan natin ngayon yung Amen. na walang hanggan. Mapaparoon Amen. Sabi nga, the wall was made of jasper and the city of pure gold, as pure as glass. Ayun po, yun nga sabi, ihanda ang daraanan ng ating Panginoon. Kailangan walang nakaharang or wala tayong daladalang bagahe para pagpasok natin sa makipot na daan, kasya tayo. Diba? Pagpasok at pagtanggap natin sa Panginoon, malinis tayo, lilinisin niya tayo. At sabi nga, lalago tayo sa salita ng Diyos. Ayun po, maraming salamat. Amen. Diyos po pasalamat sa kanyang gabi. Amen. Oh, praise God. Amen. Go ahead. Good morning, good evening. Grabe, ang gaganda ng mga revelation ng Lord, no? Pati yung consolidation after salvation. Ganda. Thank you. Sister Jessie. Si Ate JP yung huling and thank you Sister Jessie sa Word of God. Sabi nga sa 43, a voice cries out, no? Prepared in the wilderness a road for the Lord, clear the way in the desert for our God. So praise God po na tunay po na ito po yung fulfillment ng prophecy ni Isaiah, no po, na ang gumanap ang ang siyang sumisigaw dun sa ilang ay si John the Baptist, no? Sabi nga dito, someone is shouting, at yun nga po si John the Baptist, at pag nga po pinapag-prepare tayo ng prepare the road for the Lord, make a straight path for Him to travel. So alam natin na si Jesus lagi nating hinihintay, matagal na nating hinihintay dahil laging pag nagkakaroon ng chaos sa mundo, saka lang naalala na, malapit nang dumating si Lord, lagi na, no? High school pa ako noon eh. Ayun na. Pero sabi nga, a day in the Lord is 1,000 years for us. So yon, talagang nabanggit din naman na yung process, no? May process talaga. Kaya nga sabing gano'n, nung una, sabi po sa 1 Corinthians 13:12-13, nung una ay malabo yung pagkatingin natin dito sa, parang hindi pa tayo naliliwanagan ng todo. Pero habang tayo, kaya nga sabing ganon, yung what we see now is like a dim image, sabing ganon, it's a shadow lang dun sa mirror. Pero one day, yun nga, shall see face to face. Yung pag dumating na habang tayo nag-aaral,
nandoon. Kaya nabanggit din ni sa Ate JP, grow in the grace and knowledge of Christ, no? So yun yung process talaga na ginagawa natin to grow para minsan kahit na marami nga Christian na nga na dumarating pa rin yung bumabalik sa kadiliman, no? And minsan nadidiliman din yung mga isip natin. And alam naman natin He is the light. So, itong Word of God will enlighten us. Kaya pinaalalahanan din tayo na talagang doon sa sinabi kong verse Corinthians 13:12 to 13, yung three will remain, faith, hope, and love. Pero on the greatest is yung love ni Lord. Hindi mawawala. Yung faith natin nagle-level up, kaya tayo ay may hope. Laging nandun yung hope natin na magkakaroon ng straight path. No, na sabi nga, yung mga bundok na yan yung mga problema natin. Pero meron tayong pag-asa sa Panginoon na siya pa rin yung huhubog, siya pa rin yung magpapatag ng lahat ng daan. Lahat ng mga crooked ways magiging straight path dahil siya yung Lord na makapangyarihan sa lahat, na siya lang yung nakapagbabago ng buhay ng tao. 'Di ba? Yung pag-ibig niya hindi mawawala. Hindi nagbabago si Lord, 'di ba? Alam na natin yun na we cannot, the Bible says, nothing can, and it is a promise din, nothing can separate us from God's love. So, lagi tayong magbukas, open our heart to Him. Alam naman natin, if God is for us, who can be against us sa mga bagay-bagay na ating nararanasan. Di ba? Tayo ay binili ng precious blood ni Jesus. So, who can be against us? Kundi kahit ang demonyo, hindi niya tayo kayang galawin. Di ba? Na ano na natin to, ano bang, hindi ko lang maalala yung verse. Even the devil cannot touch us. Ayun. And sabi nga yung process, sabi sa Matthew 3:3, turn away from your sin because the kingdom of heaven is near. Ayun. Ibig sabihin, turn from wrong ways to make room for Christ. Yun nga, do what God wants us to do. Yun lang nais ni Lord ang gawin natin, at hindi yung hindi pinapagawa sa atin yun ang ginagawa natin. Dapat yung kung ano lang yung pinapagawa ng Lord, ayun lang ang gawin natin, no? So, continuous pa rin na nag-i-speak ang Lord. Kung may nagagawa tayong maling decision, maling move, si Holy Spirit na andyan lagi para i-correct yung mga nangyayari sa atin. Hindi tayo para i-judge, hindi para i-condemn, hindi para pero ang sabi ni Lord, come to me. Laging sinasabi ni Lord, come to me, kasi naghihintay lang siya. And sabi niya, let us talk and clear. Ano yun? Sabi, magliwanagan tayo. So, pwedeng sabihin yung mga, i-open natin sa Lord, ano man yung mga bagay na nagkakamali tayo, may ginawa tayong na bumabagabag sa ating, ibukas natin sa Kanya para magkaroon tayo ng, yun nga, yung peace, no? Kaya yun yung ibig sabihin na prepare the road for the Lord. Kasi alam naman natin eto na ipinaparamdam na talagang kabi-kabila sa lahat ng sulok ng mundo. Kapag makinig ka ng balita, nandun na makikita mo na napakagulo na, no? Pero hindi tayo natitinag dahil yun nga, pinatatatag lang tayo yung faith natin at yung hope natin laging naandun. Pero yun nga, yung love ni Lord hindi mawawala, hindi magbabago. So, yun. May yung kanta, di ba, yung I speak Jesus. I speak Jesus. Jesus in the mountain, Jesus in the street. Yun. Kung kahit gaano yung laki ng problema natin, gaano kabundok yung problema natin,
laging nangungusap si Lord. Kaya nandun yung divine intervention lagi, no? And yung divine yung revival, kaya nire-revive tayo ni Lord sa mga bagay na yon. Kasi God cares about your suffering, sabi nga, about our sufferings because He knows what He knows what is like to suffer. Alam niya yung mga pagdadaanan natin. No, ang kailangan lang natin lagi lumapit sa Kanya. And siya lang yung makakapagpatag ng lahat ng ito. Nothing is impossible with God. So, yun lang po, and to God be the glory. Thank you sa lahat na nag-share. Salamat sa buhay nyo at maraming input. And thank you, Sister Jessie. All for God's glory. Amen. Amen po, amen. Talagang, yun nga, parang pinaka-root dito is yung wilderness. Lahat naman tayo may mga wilderness sa buhay natin, di po ba? It is not just an ancient declaration but a powerful reminder Yes. for us today that yun nga, God often does His great works in the wilderness. Kaya Amen. gaya nga din po nung tinawag niya si Moses in the burning bush, in the wilderness. Di po ba? Amen. At sa kay Elijah din po, nabanggit din po yung wilderness. When God spoke to Elijah through a gentle whisper in the wilderness. Paski nung sa life din po ni Jesus, God gave Jesus strength to overcome the temptation of the devil in the wilderness din po. So lahat, marami talagang ang wilderness na tong nandito sa verse na to. Parang ito yung pinaka-root word so kay John the Baptist din po, inano niya rin na recall ko lang yung mga take note ko. John the Baptist also preached repentance of sins. He prepared the way of the Lord through the wilderness, in the wilderness. So we should not panic if we are in wilderness because wilderness is not a punishment but a preparation. So a preparation, prepare the way for the Lord to work in you because we may enjoy God at the mountaintops and we become closer to God as well. Kaya kailangan lang po talaga natin na sinearch ko nga po yung mga key interpretation dito is yun nga po sabi fulfilling of God's prophecy, spiritual preparation or awareness, a call to action, and hope and restoration. So talagang ayun, na-share naman na po natin na nabanggit naman po lahat na talagang God is always working whenever we call Him. Hindi natin dapat panghawakan lang talaga po natin yung kanyang pangako sa buhay ng bawat isa. Total, nandito na tayo, nilalakaran na natin yung buhay na pagiging Kristiyano. So, no turning back na. Di po ba? Magpatuloy tayo, panghawakan natin yung pangako ng Panginoon na talagang He always fulfill His promises to us. Ayun. Nang po, salamat po sa inyo at sa share ng bawat isa may napupulot po tayo. So, wala na po bang gustong mag-share? Nakapag-share na po lahat, ano? Si Nicole pala, nandyan si Nicole. Nicole, meron kang karagdagang may share? Hello po. Nasabi naman na po halos lahat, pero yun po, para sa akin, tama naman po. Clear your heart, the only way na lang naman po para ma-prepare natin yung way kay Lord is yung through ourselves. Yun nga po, yung spiritual preparation na paano nga naman pong dadaan si Lord kung marami tayong bagahe on ourselves. Yun po yung ang way po ng pag-clear ng way, yung pagre-repent, pagiging humble, tapos yung preparing ourselves to be a righteous. Yan lang po, tagad be the glory. Hello, Ate Nicole. Ay, hello po. Hindi po narinig. Narinig. Sige. Go ahead, Ate Nicole. Ay, hindi po narinig yung sinabi ko po kanina. Ngayon pa lang po. Hindi, akala ni Ate Claire hindi ka pa tapos kasi Ay. parang wala ka pang closing na. Ay, yun
Yun na po. Very short lang po. Kasi nasabi naman na po lahat. Okay. Okay, okay. Good morning. Good morning. Nasabi na lahat. Ano pong madagdag ko? Application na lang. Ang application, ang sabi ninyo sa verse na ito, Isaiah 40 verse 3, it's a promise. And it started from John the Baptist, which he became the forerunner, preparing for Jesus coming, the Messiah. So it started from his baptism, my voice in the wilderness, so telling us to prepare for his coming. At sabi din ni Pastora, ile-level lahat ang mga kahit mountain, yung mga may mga hindrances doon. So it means spiritually we have to be prepared spiritually. So yung mga hindrances natin, sin and hardness from our heart, dapat i-clear natin. So, kung meron man tayong mga tinatago diyan, dapat i-forgive. At kung sino man ang hindi mo gusto sa tao, you just need to see on the right side, on the left side or in the right side para hindi na magkaroon tayo ng sin. Step back, yon. And God revealed for His glory. Yan. We are blessed. So, in preparation for His coming. Yun. Itong start with our community, small community na nagmamanifest. Dito ako nag-start and there is a transformation happen. So, parang ito yung the Lord's highway. Yung di ba pag may mga dumarating na president, may mga dumadating na mga VIP, pero according to Jesus, He's not VIP, but it's the spiritual thing, our belief, righteous. But we are giving all the way. Yung dadaanan is everything, walang traffic. So, ganun din tayo. So, ile-level lahat. Hindi na tayo aakyat sa bundok kung hindi patag na lahat because we already prepare. So, ang application is, yes, reading the Bible, attend something, be righteous. Ito yung yung main ko na, yung palaging, this is a common thing na sa isang tao, which I think ito nangyayari palagi sa akin. Pag tumingin ako, always na bakit may ganyan? Tatawa na lang ako. So, I tend to yuyuko na lang para hindi ka na lang magkasala at magsalita. Ibaling mo na lang sa kaliwa ang mata mo at ibaling mo sa kanan. So, parang ganon. So, to become righteous, tsaka mag-pray. Holy Spirit, sorry po, nagkakasala. Repent right away. So, to prepare the Lord's highway, it's so difficult being in the flesh here on earth. Kasi our surrounding is very noisy. Hindi madali. So, clear our heart, our mind, remove the obstacle, the sin, the pride, the distraction. Yan ang sinasabi ni Brother Sherwin, mga pride, distraction, focus. Yan ang sinasabi ni Sister Lynn, focus, pray, because the best is yet to come. Spiritually best is yet to come. So, in essence, the promises is our divine from God's intervention. And through John the Baptist, which he showed and manifest how he was baptized, ganon din tayo. So the ultimate manifestation of his promises is our intervention, how we applied the word of God in our daily lives, bringing our soul into salvation and making the path or the God's highway accessible, easily accessible to go through the marathon. Because we are in a marathon, we are in the race. So, yun. At sinabi din ni Brother Ray, ano ba yun? Hindi na natin iniisip yung ating edad. Tayo ay in the race na. So, we must be aware
Ako talaga ayaw kong mag-ano ng birthday kasi I don't want to remember my age. But what can I do? So to clear our part, to go straight, focus, do what we can, read the Bible, apply it, not reading only, not by mouth, action. Because it's an action verb. Reading is an action verb. So to God be the glory in Jesus' name. Amen. Yun, amen po. Salamat po sa share ng bawat isa. At meron na naman po tayong mapapractice. Ate Jessie, pakipray naman yung aking pakiramdam at saka yung magkasundo na kami ng aking anak sa lahat ng bagay. Thank you so much. Sige, kasama po natin sa prayer. Hunter, stop. Teka, ano naman nangyari dyan? Sister Claire, ikaw na lang ang magpasensya sa anak mo. Opo. There is no way ang mga batang yan mauna yan. Ang lalakas ng mga pride ng mga yan. So, Opo. stoop down na lang. Kasi tayo ang mas matanda, tayo ang mas nakakaunawa. Tayo na lang ang umunawa. Kahit sila'y Opo. mali, pag-usapan na lang ninyo later on, pag ang inyong mga isip ay malamig na. Kasi Opo. kung Thank you po. aanuhin mo, may mabibitawan pa kayong salita pag kayo parehong galit. Diba, napag-aralan na natin, pag tayo galit, hindi na tayo makapagsalita tayo na hindi na pwede natin bawiin dahil makakasakit na tayo. So, pag-usapan na lang ninyong dalawa. Kasi ang mga ng mga bata ay, ang mga ego, sometimes they forget their ego na nakakasakit sila sa mga matatanda, lalo na sa mga magulang. Kaya not to make things worse, tayo na lang umunawa, tayong matatanda. Ganun na lang, di ba? Ganun na lang ating ating responsibility. Para bang pero pag-usapan ninyo pag mahinahon na ang situation, di ba? Tatimingan mo. Yun. Timing, opo. Thank you po. Amen. Nakaka-relate po ako sa kay Ate Rosalie sa sinasabi niya. Iba na kasi talaga yung mga generation ngayon. Yeah. Alam nila sila na tong magagaling, di po ba? Pero minsan kasi, pag pinagpipray nyo po yung mga yan, na minsan, marirealize din naman nila, oops, napataas pala yung boses ko. Maya magsusorry ang mga yan. Ay, sorry po, napataas po yata yung boses ko. Kasi minsan, masyado kasi silang opinionated. Yeah. Yun lang yun. Sobra. Kasi sa busy ng tao ngayon, di ba Jessie, napapansin mo din? Kasi they are more intelligent than us before. Kasi gawa ng mga gadgets na yan, ng surrounding. It's really, really very noisy. At saka napakataas ng bullying sa kanila. Kaya minsan may mga pinagdadaanan din sila na hindi sa atin sinasabi. Yun, hindi natin alam yun. Yun ang nagiging daan para sila magalit, sumuway sa magulang, sumagot sa magulang, hindi din natin naiintindihan. May mga pinagdaraanan din sila. No, pagka nakausap mo na, yun pala yun. So, yun lang, Sister Claire. Kasi bata sila may mga pinagdadaanan din yan na hindi natin alam. I understand nasa isip na po nila, Ate Claire, magagaling sila. Sila na tong magaling. Yeah. Kasi minsan nangyari din po sa amin yan ng aking dalaga. So, nagkaroon kami ng discussion na syempre, hindi mo na talaga pwedeng iset aside yung mga opinion nila. Kung tayo dati is tango lang tayo ng tango sa magulang natin na kahit na may gusto tayong sabihin, hindi natin masabi kasi ang paniniwala natin pag sumagot tayo sa kanila, it's being disrespectful. Pero yung mga kabataan ngayon, sa school pa lang, they were taught, trained, or
na tinuruan sila na they have to voice their opinion. Yeah. Pero sa pagkaminsan, yung pag-voice out ng opinion, hindi nasa maling kaparaanan, ika nga, I know that you have your input, you want to justify what you did, ganon sila nagpapaliwanag eh. Kasi nga mga matatalino na sila eh, di ba? Parang kumbaga, pero ang sumatotal doon, anak, napagdaanan ko na yan, ikaw papunta ka pa lang, kami pabalik na. Yung mga tipong ganun na mga na napagdaanan na namin yan. Kaya alam namin. Pero sila dahil nga ang generation ngayon is talagang well na sila, knowledgeable na kung masasabi natin na it's their right to voice out their opinion. Hindi sila basta-basta lang tatahimik pagka hindi sila sang-ayon sa yung mag-voice out at mag-voice out yan na siyang nagiging dahilan ng conflict pagka minsan. Pero ang natutunan ko lang din sa ganyan na pagka sila nag-aano ng voice out ng opinion nila. Happy work, babe. Ang ginagawa ko na lang, okay, tatahimik na lang ako, i-validate ko yung opinion nila. Yeah, I totally understand what you're saying. Pero 'di ba? Dapat alam nyo rin kung saan kayo lulugar. It's not, tapos maya maririnig mo na lang magsasorry. Sorry po if you feel that I raise my voice while I'm voicing my opinion. O, ayan na, lalabas na, mahingi na sila ng sorry. Kasi sinasabi ko ako, ewan ko ba kung kailan pag tayo tumatanda na, nagiging na po tayo, sensitive or mabilis na lang yung emotion natin, masaling. Ayun ako eh. Tapos, pagka napansin niya na, hindi ko na lang din namamalayan pag na-hurt na yung feelings ko, yung tahimik na lang ako na napapaluha ako ng tahimik. Napansin pala ng anak ko yun. So, humingi siya ng sorry. Gano'n naman eh. Kasi masyado na tayong sensitive. Ako habang tumatanda, nagiging sensitive ako pag nasasaktan ako kumbaga nasasaktan yung kung damdamin ko, tatahimik na lang ako. Tsaka tatahimik yung hindi ko namamalayan na tumutulo na lang yung luha ko. O kaya nangingilid na lang yung mata ko dahil nasaktan nga ako. Emotionally hurt nga ako sa mga opinion niya. Yung mga tipong gano'n. Pero 'di ba nga mabait pa rin talaga yung mga anak natin kasi nga nakikita din nila na kailangan din nilang maging sensitive din minsan sa pagiging nila, brutally frank nga, ika nga. Kasi nakakasakit na sila ng damdamin, ayun. Recently lang naman na ko yun, na-encounter ko yun sa aking talaga. Kaya natahimik na lang ako, tapos hindi ko napansin na nangingilid na lang pala yung luha ko, tapos napansin niya pala yung kaya humingi din siya ng, so I'm so sorry. I don't really mean to hurt your feelings, mommy. It's just that I'm voicing my opinion. Kung sa tingin mo medyo napalakas yung boses ko while expressing my opinion, no, I don't mean to hurt your feelings or whatsoever. O, 'di ba? Kaya makikita din nila, isama natin sa panalangin na ma-realize din ni Genesis yun, Ate Claire. Kaya, ayun. Thank you, Sister Jessie. Thank you sa advice. Sa inyong lahat. Thank you so much. So, mag-closing na po tayo. Wala na po bang may dadagdag? Opo. Let us pray na po. Yes, Father God, maraming salamat po sa salitang aming natutunan sa umagang ito. Dalangin po namin na ito'y magsilbing gabay namin ang share ng bawat isa na napulot naming aral sa isa't isa. Panginoon, ay magsilbing aming gabay sa pang-araw-araw naming buhay, Panginoon. Alam po namin, Panginoon, na marami pa po kaming wilderness na kakaharapin, pero lagi lang po namin pangahawakan na nandiyan ka lagi. Pangahawakan po namin ang iyong pangako, ang iyong mga promises sa buhay ng bawat isa. We know that you have a plan for us, a bright future, Panginoon. Kaya pangahawakan po namin yun, anumang wilderness ang aming kaharapin, Panginoon. At Panginoon, dinadalangin ko rin po sa tampuhan ng mag-ina, kay Ate Claire at sa kay Genesis, Panginoon. Masumpungan po ni Genesis, Panginoon, naway Panginoon, ma-realize niya na nasasaktan niya na yung damdamin ng kanyang ina, Panginoon, at pinapanalangin po namin, Panginoon, na masumpungan niya, Panginoon, yung gentleness sa kanya, Panginoon,
lalo na sa kalagayan ngayon ni Ate Claire. Healing upon healing po, kung ano man pong sakit at karamdaman na nararamdaman nyo. We pray healing upon healing and restoration of strength, Panginoon. At sa mga taong nakakaramdam ng sakit. May mga tao may mga sakit, Panginoon, lalo na po sa change weather, Panginoon. Marami pong nagkakaroon ng sakit ngayon dito sa amin. Healing upon healing be upon them, Panginoon. At saka, Panginoon, dinarasal din po namin, pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang mga papers ng kapatiran, Panginoon, na naway dumating na po, Panginoon, ang mga papers na kanilang inaantay, Panginoon. At pinapanalangin din po namin, Panginoon, ang mga kapatiran na magta-travel, safe travel po sa kanila, Panginoon. Sa nalalapit na pag-uwi ulit nila, Pastora Marcia, ang buong pamilya, Panginoon, na naway safe travel, ma-enjoy po nila ang kanilang celebrations ng Kapaskuhan sa Pilipinas, Panginoon. At Panginoon, dinadalangin ko rin po, itinataas ko po ang nalalapit na Christmas party po ng aming life group, Panginoon. Kayo po ang manguna, Panginoon, sa life group namin, Panginoon, na maging success po ang aming darating na Christmas party bukas, Panginoon. At Panginoon, batid ko pong alam nyo ang panalangin ng bawat isa, Panginoon, in your perfect timing, Panginoon, as we delight ourselves to you, Panginoon, you will give the desires of our heart, Panginoon. Maraming salamat din po, Panginoon, sa mga biyayang aming natatanggap, sa pag-iingat, at proteksyon na ipinagkakaloob nyo sa amin at sa mga mahal namin sa buhay, Panginoon. Maraming po salamat sa extension of blessing sa aming mga mahal sa buhay, Panginoon. Patuloy nyo pong pakaingatan sila, gaya ng pag-iingat nyo po sa amin. Malayo man po sila o malapit, Panginoon. Lagi po silang kasama sa aming mga panalangin, Panginoon. At Panginoon, kung ano man pong sitwasyon sa bansang Pilipinas, Panginoon, naway matapos na po, managot na po ang mga dapat managot sa corruption, Panginoon. At Panginoon, pinapanalangin din po namin na sa soon, Panginoon, na ang magiging public servant na ibibigay niyo po ay may malaking takot sa inyo, Panginoon. Nasa ganon po, unti-unti na magkaroon ng pagbabago ang bansang Pilipinas lalong-lalo na pagdating sa corruption, Panginoon. And we pray peace, Panginoon, sa buong mundo. We pray na mas marami pa pong taong makakilala sa inyo ngayon, Panginoon, lalong-lalo na sa nalalapit niyong pagdating, Panginoon. Sa mga sakunang aming nararanasan ngayon, Panginoon, nawa ito'y magsilbing babala, Panginoon, na it's about time na makilala ka nila sa buhay nila, Panginoon. At maraming salamat po sa buhay ng bawat isa, Panginoon. Patuloy niyo po kaming pakaingatan, patuloy niyo po kaming pakagabayan, at patuloy niyo po kaming protektahan. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Thank you Amen. po. God bless po sa lahat. Amen. Thank you, Happy Jessie. Friday po. Welcome po. Amen po. Amen. Thank